Ikaw lamang sa taas ako, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta ikaw ang kasama, panatag lang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid mo ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong iilan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Ay ika'y sasambahin, paligid mo ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong iilan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo sa akin lagi lang. Pag-ibig mo sa akin
mo, sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na noon pa man ay nakalaan na para sa aming mga buhay. At nagkaroon po ito, God, ng katunayan, katibayan, nung ikaw ay namatay sa krus para sa aming mga buhay. Upang kami ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Hindi ka nagkukulang, Lord God. Kami ay malaki ang aming pagkukulang. Hindi namin kayang pantayan ang pagmamahal mo. Ang kaya lamang po namin ay ialay ang aming mga buhay sa iyo at magpasakop sa iyong kapangyarihan. Ikaw nawa, O Diyos, ang siyang patuloy na maghari. Hindi lamang sa aming mga sarili, kundi sa buhay ng aming pamilya, kundi sa buhay ng aming sambahayan. Patuloy ka nawang maghari. At sa umaga po ito, aming Diyos, sa patuloy po na pag-aaral namin ng mga salita, dalangin ko lamang na patuloy pong pangunahan kami ng Santong Espiritu. Kumilos po kayo sa aming kalagitnaan, magbukas po kayo ng puso ng bawat isang nakakapakinig at patuloy na makakapakinig ng iyong salita. Maging makapangyarihan ang salita mo sa bawat puso, maging makapangyarihan ang salita mo sa bawat tainga na mararating ng tinig na ito, O God. Dakilang Ama, patuloy po namin nilalagay ang iyong gawain sa iyong makapangyarihan, Kamay. Maglima po sa puso ng bawat isa ang salita mo at maging kalakasan ng aming buhay spiritual. Patuloy ka namin sasampahin, pasasalamatan at dadakilain ang iyong pangalan. Ito po ang aming sakot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Uli, pagpapakaman. Makakaroon na po ang lahat. At sa umaga po ito ay nais ko pong dalhin ating pag-uusapan sa aklat po ng Galatia. Galatia chapter 3 verse 26. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. So, may dahilan kung bakit tayo naging anak ng Diyos. Ang pinakapunto ay yung ating pananalig kay Kristo Jesus, sa ating Panginoong Jesus. So bilang mga anak, lahat tayo ay may mga magulang dito sa lupa at tinagurian din po tayong anak. Ano po? At bukod sa ating pagiging anak, tayo man din ay may mga anak. Paano nga ba sumusunod? At paano ba natin dinadala ang ating pamilya? Paano natin tinuturo sa puso ng ating mga anak ang tunay na pananampalataya, pagsunod sa Diyos at sa ating bilang kanilang mga magulang. So, spiritual po ay makikita natin sa sinasabi ng Book of Galatia po, na kaya tayo naging anak, tinawag na anak ng Diyos dahil tayo po ay nananalig kay Kristo. So, meron pong mabuting halimbawa sa pagiging mga anak. Pakinggan niyo pong mabuti, Good example as children. Mabuting halimbawa bilang mga anak. Pag-usapan natin ang mga anak na sa lupa. Ang unang-unang mabuting halimbawa bilang mga anak ay si Lisa.
Isaac. Tingnan po natin sa aklat po ng Genesis, chapter 22, verse 7. Ang sabi po rito, tinawag ni Isaac ang kanyang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon, patanong ni Abraham. Meron na tayong apoy at pagkato, ngunit nasaan ang korderong ihahandog? Tanong ni Isaac. So bakit naging isang mabuting halimbawa si Isaac bilang isang anak? Ako. Hindi mo siya nagreklamo. Sa Hebrew word po, ang Isaac, ibig sabihin, Yetzshak. Ibig sabihin, one who laugh or one who rejoice. Yetzshak ang pinaka-word translation po sa Hebrew ng Isaac. Bakit siya tinawag na one who laugh or one who rejoice? Kasi nung mga panahon na ang anghel ng Diyos ay pumunta kay Abraham, si Sarah ay 90 years old na at that time. At nangako si Yahweh kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak. Habang nagkukwentuhan, isang araw dumating ang anghel kay Abraham at kinausap si Abraham. Nag-uusap ang anghel at si Abraham at ang sabi nitong anghel, sa susunod na taon, sa pagbalik ko muli sa ganitong panahon, ay magdadalang tao na ang iyong asawa na si Sarai. Kasi Sarai siya dati, naging Sarah. Yung ay naging H, pinalitan ng H. So naging Sarah siya. At nung marinig ni Sarah ito, tumawa siya. Kasi hindi niya pinapaniwalaan yung sinabi ng anghel. Kaya doon nagsalita ang anghel, bakit ka tumatawa? Diba? Ang akala kasi ni Sarah, hindi siya nakikita ng anghel. Hindi alam ng anghel. Bagaman, hindi siya nakakaharap. Kaya may mga time na kapag ka ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, hindi alam nung kausap mo, hindi alam nung kaharap mo, na alam mo kung ano yung meron siya. So, sabi ng anghel, bakit ka tumatawa? Sabi ng gano'n. Hindi ko ako tumatawa. Kaya si Isaac ay pinangalanan ng Isaac, one who laugh or one who rejoice. Nagkaroon siya ng katatawanan. Kaya sabi na sa mga susunod na verses, walang hindi makakapangyari ang Diyos. Kasi natwira ni Sarah, kung kailan ako tumanda, saka ako magkakaanak, hindi lang siya basta hindi may lupus pa. Kaya sabi, nothing is impossible with God. Kapag ginusto ng Diyos, ay kaya niyang gawin. Yung mga bagay na imposible para sa atin, yung mga bagay na mahirap para sa atin, sumalat sa Diyos ay walang imposible. Kaya nangyari po talaga, na nanganak po, nagbuntis po talaga si Sarah. So nagkaroon ng isang anak si Abraham sa tunay at lehitimong anak kay Sarah. At yung anak na yun ay pinangako. Pero dumating ang isang matinding pagsubok kay Abraham upang makita lamang ng Diyos ang purity ng pananampalataya at ng puso ni Abraham kung ito ay susunod sa kabila na ang kaisa-isa niyang anak ay siyang ihahandog. Kaya sabi ng Diyos, Abraham, pumunta ka sa Mount Moriah, ihandog mo sa akin ang kaisa-isang anak na si Isaac. So bilang magulang, gaano kasakit yun? Parang hindi mo kaya, di ba? Parang hindi mo maating. Pero sa part ni Abraham, hindi siya nagreklamo sa Diyos. Wala siyang binitawang salita na
binigay mo siya. Pero bakit kailangan mo siya kunin? Marami namang dapat ihandog. Bakit ang anak ko pa? Di ba wala siyang kinatwiran? Bakos nung marinig ni Abraham ang sinasabi ng Diyos na dalhin mo ang kaisa-isa mong anak sa bundok ng Moriah at siya ihandog mo sa akin doon, dali-dali siyang kumilos. Wala siyang niwi-niwi kumbaga sa atin. Ang bilis po niya. Nagkarga po siya ng mga pambaro nila, ng tubig na kanilang iinumin sa kanilang paglalakbay hanggang sa makarating siya. May dala po silang sulo, may dala po silang panggatong. Pero alam niyo po ba, pag nabasa niyo ang Biblia, ang panggatong at ang sulo, ang apoy ay si Isaac mismo ang nagbitbit. Kaano kasakit ito? Di ba pag nagkakasakit nga lang yung anak natin na halos kung maaari lang sana ikaw na lang ang magkasakit, wag lang ang anak mo. Kapag lalo na ngayon, ako pagka may pagsubok ang anak ko, pag may problema ang anak ko, talagang ako na lang ang masaktan hanggat kaya kong damhin yung sakit para sa kanya dadamhin ko yun. Sabi ko, ang buhay ko ay karugtong ng buhay ko. Yun po ang sinasabi ko sa aking mga anak. So, napakasakit, ano? Pero dahil sa pagmamahal ni Abraham kay Yahweh, dahil sa tunay na pananampalataya ni Abraham kay Yahweh, wala siyang salita. Wala siyang kahit na ano kundi sumunod. At dahil din naman sa pagmamahal ni Isaac sa kanyang ama, sumunod ng walang ibang salita. At ito pa po yung masaklap. Nung tinawag ng pansin ni Isaac ang pansin ng kanyang ama, kasi nagtataka siya. Bit-bit niya yung panggatong dala-dala niya sa kanyang likuran ng panggatong. May dala silang apoy. Pero nasaan ang korderong ihahandog? Merong isang matinding pananampalataya ang pinakita doon ni Abraham. Kaya sabi ng verses natin binasa, Ama, kinuha ng pansin ni Isaac, kinuha ang pansin ng kanyang ama. Ama, ang sabi ni Isaac. Ano yun, anak, ang sabi ni Abraham? Meron na po tayong panggatong at meron na po tayong apoy, subalit nasaan ang korderong ihahandog natin? Ang sagot ni Abraham, Diyos na ang siyang bahalang magbigay sa atin ito. Di ba? Pero sa ating mga magulang, anong mararamdaman mo pagka tinanong ka ng anak mo ng ganon na alam mo, sinabi ng Diyos sa'yo na ihahandog mo yan? Di ba iiyak ka, hahagulgul ka dahil nasasaktan ka, hindi mo kayang tanggapin na sarili mong anak na ihahandog mo? O ganon yung mararamdaman natin. Habang binabasa ninyo yung katagang yun na sinasabi ng Biblia, mararamdaman ninyo kung gaano kasakit ang nararamdaman ni Abraham. Subalit dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, wala siyang reklamo, bagkus sumunod siya. Kaya nung sabi ni Abraham nung time na nagtanong si Isaac, nasaan ang korderong ihahandog natin? Isa lang ang sagot ni Abraham, Diyos na ang siyang bahalang mag-provide. Dumating na po doon sa hangganan. Nilatag na yung mga kahoy na susunugan sa kanya. At dumating na po yung pinahiga na siya. Pinaupo na, anong mararamdaman mo bilang isang ama? Tinalin na niya yung kamay. Pagkatali, nagreklamo ba si Isaac? Wala. Tahimik lang siya. Bahala ka kung anong gawin mo. Basta hindi na siya nagsasalita. Habang tinatali ni Abraham ang mga kamay ni Isaac, walang sinasabi. Tahimik si
si Isaac, katibayan na nakahanda siya sumunod sa kanyang magulang, kamatayan man ang maging kapalit. Nung sasaksakin na ni Abraham si Isaac, kasi papatayin niya eh. Nung time na nakataas na ang hawak ng punyal, patalino at sasaksakin na si Isaac upang surugin bilang handog kay Yahweh. May isang tinig na nagsalita at ang sabi, Abraham, huwag mong saktan ang iyong anak. Nakita ko na ang tunay mong pananampalataya para sa akin. So, anong nangyari? Paglingon ang gano'n ni Abraham, mayroong isang usa na nakasabit ang kanyang sumay doon sa mga sanga. At yun ang kinuha. Kinalas ang tali ni Isaac at ikinuha ni Abraham. Yun ang pinatay ni Abraham. Kaya yung bundok na yun, doon sinabi na ang Diyos, He is the Jehovah Jireh. Ang Diyos ang siya nagpo-provide. Sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga imposibleng pamamaraan, isipin mo gaano kasakit, pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, ang anak na ito, walang salita. Sumunod siya sa Diyos. Buhay man niya ang magiging kapalit nito. Dahil may blessing after that. Pagkatapos na makita ng Diyos ang tunay na puso mo bilang kanyang anak, may matinding pagpapala. Ang Diyos ang magpo-provide para sa iyo. Pero bago mo maranasan ang provision ng Lord, sumunod ka muna. Huwag kang magre-reklamo. Wala pa nga tayong nararanasan, ang dami na nating reklamo, di ba? So, a good example as a children, number 1 ay si Isaac. Buhay man niya ang magiging kapalit. Nakahanda siya sumunod sa kanyang ama. Pangalawa, si Jephthah's daughter. Sino po ang nakakaalam sa kwento ni Jephthah o ni Jephthah? Meron siyang kaisa-isang anak na dalaga. Noong mga panahon na yon ay walang leader ang bansang Israel. Nagkakalat po sila. At nagkasundo yung mga pinuno, yung mga matatanda sa Israel, kinuha si Jephthah at siya yung mamuno sa laban para sa bansa ng mga Amonyo. Ang sabi sa Genesis chapter 22 verse 7, ay hukom pala, Judges, Jephthah po tayo, Jephthah's daughter. Sa hukom o Judges chapter 11 verse 36, sumagot ang anak ng Jephthah, kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo, niloob niyang magtagumpay kayo sa isang mga kaaway na mga Amonita. Ito po ang isang napakakalungkot pa. Si Jephthah ay naging pinuno ng bansang Israel noong mga panahon na nilusog nila ang mga Amonita. Dahil nilulusog din sila ng mga Amonita, so kailangan nilang labanan. Noong mga time na yun ay wala nang namumuno. Pagdating mo sa hukom ay wala nang namumuno, kaya ang mga matatanda ng iglesia ng Israel ay nagkaisa at nagkasundo na si Jephthah ang maging pinuno nila. So dahil lang sa may takot sa Diyos, si Jephthah, may takot kay Yahweh, ay nangako siya. Ang sabi niya, Yahweh, kung pahihintulutan ninyo na ako ay manalo laban sa mga kaaway ko, pagbalik ko, ang sinumang unang makakasalubong ko, ang siyang ihahandog ko para sa iyo. Eto, hindi siya nag-iisip kasi. Hindi siya nag-iisip. Hindi muna siya, ano nga ba ang pwede niyang ihanap?
Diba? So, lumusog. Talagang pinahintulutan din ng Diyos. At nanalo po sila. So, nung time na nanalo na sila sa pakikipagdigma sa mga Amonita, pagbalik, nangako ka eh. So, alam niyo po ba kung sino ang nakasalubong niya sa daan? Ang kaisa-isa niyang anak na dalaga. Pag sinabing dalaga ay virgin pa po ito. Sa Old Testament, pag sinabing dalaga ay virgin. Never been kissed, never been touched. So, totally wala. Sumasayaw sila ng panlulitas at bilang katuwaan na nanalo ang bansang Israel sa pamumuno ni Jephthah. Kaya tinabukan niya ang kanyang dibdib. Wala siyang magawa dahil nangako siya sa Diyos na ang sino mang makakasalubong niya pagbalik, kapag naging matagumpay ang laban niya sa kanyang mga kaaway, ang sino mang makakasalubong niya sa pagbabalik niya sa Israel, kukunin niya bilang iyan. Sakit na naman ito. Kahit isa-isang anak ng bahay. So, anong mararamdaman? Diba? So, wala siyang magawa. Sinabi niya doon sa anak ng dalaga. Pero itong anak ng dalaga ay hindi ho tumutulong. Sabi niya, nangako ako kay Yahweh ako sa pagtatagumpay ko kung sino yung mauuna kong masasalubong ay ihahandog ko. Alam niyo ba sagot ng anak ni Jephthah? Diba? Ama, kung naipangako ninyo kay Yahweh ay gawin niyo. See? Alam ng dalaga na siya yung ihahandog. Siya yung papatayin bilang handog. Subalit, sabi niya, meron lamang akong kahilingan. Hayaan mo na ipagluksa ako ang aking pagdadalaga sa loob ng 3 buwan sa kabundukan. Kasama ang aking mga kaibigan na mga dalaga. So, pinahintulutan. Ba? Grabe, no? Grabe, ang sasakit naman ito. Bakit ang sasakit? Pero ito po kasi yung layunin ng Diyos upang makita na kailangan mong masaktan. Kailangan mong maramdaman ang sakit para ikay may ituring na tunay na mananampalataya. Iba't ibang sakit, iba't ibang kaparaan upang mapatunayan lamang ng Diyos na mahal siya. Jephthah's daughter, alam niyo ba ang Hebrew word niyo is Ada. Pag sinabing Ada sa Tagalog ay yes, oo. Wala siyang tutol. Sabi nga, because he was an ornament to her nation. Siya ang naging palampik sa isang bansa, sa kanilang bansa. He was the ornament of her nation. So, kaya sabi niya, yes, oo lang siya. Wala siyang tukol. Pero may pakiusap. Kailangan niya muna ipag-usap at nakalaan ang kanyang buhay. Kahit na nakamatayan. Yung makikita mo dito, yung anak na walang tutol, walang reklamo. Di ba makikita mo yung wala siyang reklamo. Basta sige gawin yun. Yun, ilan pa kaya? Di ba? Sa pangatlo, sino pa po ito? Ito, mas maganda to mas okay to Ang masasakit na mga kaganapan ay yung kay Abraham at saka kay Jephthah. Pero ito, mas okay pa kay Samuel. Si Samuel, isang anak na masusunod. Si Samuel sa Hebrew word, God has heard. Ibig sabihin, ang Hebrew word ng Samuel, God has heard. Ibig sabihin, pinakinggan ng Diyos. Narinig ng Diyos
pinakinggan ng Diyos. Bakit sinabing gano'n? Sapagkat ng mga panahon na yon sa Old Testament, ang kanyang nanay na si Hannah ay sinasabi nilang baon sa Old Testament. Hindi nagkakaanak. Kaya ang ginagawa po niya, pumupunta po siya sa templo at nananalangin. At isang beses, nakita siya ni Propeta Eli. Si Eli ay siya yung naglilingkod doon sa templo. Akala nitong Eli, si Hannah ay lasing. Kasi bubulong-bulong siya habang nananalangin. Pero walang boses. Basta kung ano lang yung nasa isip niya, sa puso niya, yun lang sinasabi. Isa lang ang pinapanalangin niya. Yahweh, alisin mo ako sa aking kadustaan. Pag sinabi kadustaan ay kahihiyan. Kasi sa mga babae ng Old Testament, pag wala kang anak, isang malaking kahihiyan ka sa lipunan. Yung ganun sila noong mga panahon. Alisin mo sa akin ang kadustaan, Yahweh. Pahabag ka sa akin, bigyan mo ako ng isang supli. At kapag binigay mo sa akin, ito ihahandog ko sa iyo upang siya ay maglingkod sa iyo. Sabi ni Hannah, alam niyo ba na dininig ng Diyos ang panalangin niya? At nagbuntis po talaga si Hannah. Makalipas ang ilang buwan, nung nakapanganak na siya, bitbit po niya ang sanggol nung naawat na sabi ng Biblia. Nung naawat niya sa pagdidide, ay bitbit niya ang sanggol at inihandog po ito sa templo para maglingkod kay Yahweh. Kaya sa templo po, lumaki. Nagkamulat at nagkaisip si Samuel na naging isang matinding propeta ng mga panahon na yun. Kaya ang sabi gano'n, si Samuel ay naglingkod, buong buhay at pagkatao ni Samuel ay inilaan kay Yahweh upang siya ay paglingkuran. Wala siyang reklamo, hindi siya nagdrama sa buhay. Na nung lumaki na siya, hindi siya nagdrama na nasa ng aking mga magulang. Bakit wala man lang, hindi ko man lang naranasan ang pagmamahal ng aking mga magulang sa akin ang pag-aalaga ng magulang ko? Nagreklamo ba si Samuel? Hindi. Namuhay siya ng kasama si Eli hanggang sa dumating ang tamang edad niya at nakapaglingkod siya, tinawag siya ng Diyos bilang propeta. Walang reklamo si Samuel. Kaya napakaganda po ng naging ugnayan ng Diyos kay Samuel. Wala po siyang reklamo. Pero sa atin ngayon, masyado po tayo madrama. Diba? Ibinibigay na ng magulang sa anak ang ikabubuti at dami pang reklamo. Minsan hindi pa sila makontento. Samantalang si Samuel na walang nag-aral ng magulang o si Eli lang. Pero naging matagumpay si Samuel. Naging isang kagamit-gamit na propeta si Samuel. Diba? Naging successful ang paglilingkod ni Samuel kay Yahweh. Kaya makikita natin yung blessing talaga, yung kakaiba. Ang sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 26, si Samuel naman patuloy na lumalaki, kalugod-lugod kay Yahweh at kinagigiliwan ng mga tao. See? Maliit pa lamang ay kinagigiliwan na siya ng mga tao at naging kalugod-lugod sa Diyos. Next is John the Baptist. Alam niyo po ba si John the Baptist ay kaparihas ni Hannah ang kanyang papel. Hindi rin siya magkaanak. Pero nung nagkaanak po siya, ay inihandog din kay Yahweh. So, pag sinabi pong John the Baptist sa Bible, ang Hebrew word po nito ay Yahweh is gracious. So, Johanan, Yahweh has been gracious. Luke chapter 1 verse 80, ang sabi gano'n, lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu, siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel.
So wala din magulang. Kasi sa ilang siya tumira. Pero walang mga kadramahan. Mapapansin natin, sa ilang lang siya. Ang sabi nga ng Biblia, mababasa ninyo eh, yung kanyang damit ay balat lang ng hayop. Diba? At ang kanyang kinakain ay pulot-pukyutan. Isipin mo yun, maghahanap pa siya ng pulot-pukyut. Isa panahon noon, marami pang pulot-pukyutan. Isa panahon natin ngayon, hirap na tayo. Marami ng pulot-pukyutan na fake na po. So, panglima. Jesus, the boy Jesus. God who saved people from their sins. Yun ang ibig sabihin ng Jesus. God who saved people from their sins. Ibig sabihin, Savior, tagapagligtas. Luke chapter 2 verse 49. Sumagot siya, bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Kasi nung 7 years old na nagpatala ang kanyang mga magulang, sina Maria at si Jose, sa bayan, dahil taon-taon ay mayroong tinatawag na paglilisto sa atin ngayon, sa kanila ay pagtatala. Nakakaligtaan nila sa Jesus, hinahanap nila ngayon kung nasaan ang bata. 7 taon lang noon sa Jesus. At sa kahahanap nila, natagpuan nila sa templo, nangangaral si Jesus. Makakausap mga matatanda. Tinanong nila ngayon, bakit ka narito? Kanina ka pa namin hinahanap. Bakit ninyo tinatanong? Sabi ni Jesus. Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa sa bahay ng aking ama? Matindi po yun. Diba? Nag-ayat din po siya na kanyang buhay. At pang-anim pa huli ay sa lakas na Diyos na. Timothy. Si Timothy. Alam niyo po ba sa Greek word ng Timothy, origin, ang ibig sabihin po nito, coming from name of Timotheus. Timotheus. Ibig sabihin, honoring God. Timotheus, honoring God is honor. Diba? Pinapanangalan mo ang Diyos. Yun po si Timothy. 2 Timothy chapter 3 verse 15. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nagtuturo ng daan ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So yun ang itinuturo ni Pablo kay Timoteo. Kasi si Timoteo isa ring anak na inihandog para sa Diyos. Kaya ang kanyang buhay ay patuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, sa ating mga buhay, tayo mga anak din. May anak tayo at may mga anak tayo. Ano ang dapat na makita sa buhay natin? Kasi madalas marami tayong reklamo. Kung tayo lang ay nagreklamo, napupunta sa anak natin yung reklamo. Oh, di ba? Kasi sabi nga, mana-mana lang yan. Kaya kung ano yung nakikita ninyo sa anak ninyo ngayon, yun po kayo. Pero kailangan natin mabago. Maging masunurin po tayo. Katulad ni Isaac. Katulad ni Abraham. Christopher. Katulad ni Jesus. Katulad ni Samuel. At katulad ni Timothy. Na wala silang reklamo. Buhay man nila ang maging kapalit. Kayang-kaya pa po natin ito. Kung ang mga anak natin ngayon ay mga reklamador, utos ako na naman. Diba? Kaya magbukas ka nga ng pinta. Napatago na ako eh. Di pa nga ako nakakatago sa isa. O yung iba naman, ano kung ginagawa ka sa akin? Diba? Tayo naman, yun yung anak natin. Pero ako graduate na kasi pamilya ng mga anak ko, may trabaho ng mga anak. Sa atin, sa personal natin buhay, iwasan natin magreklamo.
sa gawain ng Diyos, dumuon kayo. Dumuon tayo. Kasi after mong pagsunod sa kayong biyaya, tingnan niyo po, si Isaac, sino ang naging tagapagmana sa lahat ng kayamanan ni Abraham? Di ba si Isaac? Bakit? Alam na niyang papatayin na siya eh, pero nagreklamo ba siya? Hindi siya nagreklamo. Si Jesus, alam na niya na mamamatay siya para sa kaligtasan ng karamihan, pero hindi siya nagreklamo sa Diyos Ama. Dahil gusto niyang ipakita ang tunay na pagmamahal niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang katanungan ngayon, tayong lahat, bilang tayo mga anak ng Diyos, dapat hindi makita sa atin ang pagrereklamo, lalo pat alam natin na ito ay para sa totoong Diyos na ating sinasamba. Hayaan natin na sikapin natin sa ating mga puso na maluwalhati ang Diyos sa ating mga buhay. Kung nais po natin ang biyaya, nais po pagpapala, gusto mo makalaya ka sa gitna ng kahirapan, sumunod ka muna sa totoong Diyos. At pagkatapos ng pagsunod, kailangan walang reklamo. May gawain. Teka, maglalaban muna ako. May lakad ako, di ba? Ang dami nating reklamo. Pero mapalad ang mga tao, ang mga anak ng Diyos na pinapriority nila ang Diyos sa kanilang buhay. Masakit man damhin, subalit kung meron po tayong puso na totoong sumasamba at sumasampalataya sa Kanya, wala pong imposible. Lahat po tayo ay tumayo at tayo po muli ay umawit sa Panginoon. Awitin po natin muli ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, hanap na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid mo ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi mo awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon hanggan. Kaya ikaw sasambahin, paligid mo ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon hanggan. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan.
Inibig mo noon, Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, mahal. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, mahal. Inibig mo ako noon, mahal. Inibig mo ako noon, mahal. Salamat po, Diyos, sa umaga ito. Salamat po, Ama, sa mga salita mo na patuloy po namin napakinggan. Dalangin po lamang na nawa ang aming mga puso ay maging handa sa pagsunod sa iyo. Na walang reklamo, walang pag-aalinlangan, kundi maging buo ang aming mga puso sa pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Maging buo ang aming mga puso na susunod at maglilingkod sa iyo. Salamat sa Banal na Espiritu na patuloy na kumikilos at gumagalaw sa aming mga buhay. Siniwan mo po nawa sa aming puso ang salita mo at nakita po ito sa buhay ng bawat isa. Maging isang mabuting halimbawa po sa aming buhay ang pananampalataya ni Isaac. Maging ulugad ang pananampalataya ng ni Ada na anak ni Chiti. Ang pananampalataya ni Chiti Baptist, ang pananampalataya ni Timothy. At higit sa lahat, ang aming Panginoong Jesucristo naging isang mabuting halimbawa at aming naging tagapagligtas at hari ng aming mga buhay. Pagharian mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy ka namin sasambahin, pasasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.